Good morning, good morning. Thank you Lord. Glory to God. Namaste. Patapos ka agad eh. Oh, ako'y nagsasalita naman At ay nagbibigay lang tayo ng kaganapan sitwasyon. Nako, may mga tao talaga na patuloy pa rin tayong iniispiyahan. Akala niya hindi ko mararamdaman yung kanyang pag-post ng ito. Kung ano man yung sinasabi mo na peace of mind, opportunity mo, wala naman akong pakialam dun eh. Kung ano man yung paniniwala mo na sinasabi mo ito, hindi naman nag-coincidence lang ng ganito na dumaan dito sa gilid ng aking pagpindot ko ano to? Ano tong link? Ano na to? Facebook na to. Puta, pagtingin ko, wala na akong alam mo, sa totoo lang, noon ko pa naman naamoy yan eh. Kung ano man yung nangyari, o ano man kinakatakot mo, na sinasabi mo natakot, manipulation technique yan. Baka nga nagkakalabuan na nagkakahiwalay kayo gumawa lang ng eksena yan para sinadya niya na gumawa-gawa ng eksena sa likod ng pintuan ko para kayo ay mataranta. Lalo ka na matakot. O pwedeng yun na ako yung teorya ko lang yan o pwedeng talagang nahuli ko, nalaman ko talaga kasi konti lang yung sinabi ko sa kanya nun pero nag-react siya grabe, sabay pasok sa loob ng parang takot din, ayaw humarap sa akin. Hindi na sana ako matitrigger. Alam niyo po ba yun? Alam niyo ba? Kasi bunganga niya, parang putang babae. Parang pekpek. Mukha naman talaga mahilig sa pekpek. Pinagmamalaki pa nito yung niya Narinig ko pa ito noon Yun ang unang-una ko Sunod-sunod na yan. Yung kayabangan ng isang lalaki na narinig ko. Parang may nag-i-scroll sa Facebook. Tapos, sabi niya, malaki ba titi niyan? Baka. Itong sino ba itong lalaki na ito? Yung boses pa lang natunugan ko na yan. Kung ikaw naririnig mo to at napapanood. Kung ano man ang pagmamakaawa mo, ginawa mo sa kanila. Para kung ito may ikaw dati niyang past lover o ano mang kayo may nakaraan na bumalik ka lang ulit dahil nakita mo sariwa, bata, mas maganda sa asawa mo. Mukha naman yung asawa mo makwarta nakita ko pa naman sa pormahan ito taktika. Kasi kung alam nyo lang po, kung maririnig ito at napapanood nyo ito, kung alipustahin, magsalita yan, lalo na pagdating sa bayaran o kung anumang bagay yan, na kanyang regarding sa kanyang inuupahan na yan, na kung ano sinasabi na bandaraya, mandaya ito sa kuryente, ganyan-ganyan. Baw, diba? Ang dami yung hanas. Kung ano-ano sila, nagkukwentuhan sila nung na-stroke. Akala nila hindi ako nakikinig. Na parang kung ano-ano kahanginan. Talagang paninira. Anong mga sinasabi na negatibo sa inyo.
Kaya ako biglang nagulat sa sitwasyon. Lalo na nang masalagta tayo ng bagyo, puro tulo, bawa. Nagsasalita pa ng kung ano-anong negatibong salita. Kesyo ayaw nyo raw ipaayos, ganyan-ganyan, etc. Kakatawa. Malaman-laman ko na lang talagang siya nga yung nakikita ko. Siya yung nararamdaman ko na mayroong kakaiba sa taong ito, na parang hindi siya makatingin ng maayos sa akin At mga nakaraan, nagtatanong sa akin, security ka ba, sir? Respeto naman. Sabi ko, hindi, parang curious siya na hindi ko maintindihan. Naglalabas siya nun. Kinukwento ko lang po to. Yung eksena namin doon sa taas. Pwede nga, naghiwalay na to Ano ko lang inayawan na to. Pero, binigyan ng chance o talagang nagpasiklab na siya yung nagpagawa siguro ng inyong tirahan, anong inyong paupahan. May pagnanais din siya sa inyong anak ko. May pagnanais din si ulupong sa lalaking ito. Ito si babae pala Nabuladas, Ricados. Nagdala sa kanyang mga salita at mga binibigay, anumang problema na inaitulong, anumang yan. Wala na akong magagawa. Yan ang destiny na pinili mo. Na pwedeng ako nararamdaman ko naman talaga pagtingin ka sa akin noon, hindi ako pwede magkamali. Sa tanda ko to, kung mali man ako di okay. Wala akong magagawa, yun lang ang pakiramdam ko. Kaya siguro ito gumawa ng paraan para yun ang kanyang paraan na kesyo papagawa niya yan, bawas na sa upa. At kung ano cheche sasabihin na ganito ganyan, pasiklab, niyaya kung saan kung anong parang piling binata. Mukhang galing pa yata ang kanyang mga ibinibigay at pinakita sa inyo galing sa kanyang babae rin Kaya tingin ko yung mapera rin yung babae na kanyang kinakasama doon sa kanyang silid Nakita ko ang tindig Hindi man ganun ka itsura, pero mukhang napapaikot niya ito at nagbibigay. Kaya nagtataka ako. Hindi naman ako nanunumba ng mamata ng tao. Tataka ako, umuupa ito. May asawa ito. Hindi naman ganun karangya ang buhay. Sabihin na natin na may trabaho, may magandang sinasahod. Pero yung biglang na kayo'y pumatol at ikay pumatol sa taong ito. Kung ano man yung narinig ko may naririnig ako na parang sumbat na ganyan ganito, hindi mo raw kaya, ganyan, etc.
etc. Talaga sinadya niyong iparinig sa akin ang conversation o para ako'y lalong magalit. Kasi manipulation technique to yung ginagawa niyo. Ginagawa niyo na i-divert. Inuulit ko. Ina-divert niyo yung sitwasyon na kayo'y lihim lang na nagkikita, lihim lang ang lahat. Ako pa, ito'y nagulat na lang sa sitwasyon. May mga anak, may pamilya, ba talaga nagagawa ng tawag dito ng gayuma. Kasi pwede kong sabihin yun Hindi lang basta kung may utak ka, may delikadesa ka sa sarili mo, may kahihiyan ka, alam mong may pamilya, may asawa, hindi ka papatol. Ito'y ginamitan ng isang bagay na galing sa demonyo. Yung mga eksena na ginawa nyo na yun taktika niya yun yung baka nga nagkakalabuan na kayo, ayaw mo na ginawa niya yun para mataraugan kayong lahat kayo mapaamon talaga niya, matakot. Dahil nahihiya kayo sa reputasyon nyo, sa sasabihin ng ibang tao. Alam ko yun, gets ko naman yun Yun ang salitang natakot na pagsalita ko ng text ng ganun paano ka matatakot sa salitang yun? Ibig sabihin, natakot ka kasi totoo yun. Hindi ka maapektuhan doon. At hindi rin sasabihin ng iyong magulang sa kapatid ko ang mga bagay na para siyang nabaitan sa inyo. Oo, mabait naman kayo talaga noon Hindi kayo ganyan. Hindi kayo parang robot sa lalaki na yan. Kayo rin na nagbigay sa akin ng kung bakit ako nagkaroon ng ganung pag-iisip. Yung araw na yun, ang dami kong nakita, ang dami kong narinig. Hindi naman ako matitrigger kung hindi ka sa lalaki na yan. Kung sino-sino yata ang tinawagan niya o pinapunta niya, ganyan-ganyan. May mga matanda, may babae na ano ba yung mga naririnig ko na parang meron pang dumating na parang isang magandang gabi po, abaw. Parang may balak silang gagawin sa atin Kaya ako pumutok. Pero yung aking sinat, totoo yun tatahimik ako, wala akong pakialam. Wala naman na talaga akong dapat pang gawin Gusto ko lang makita yung kalinawan. Yung nakita ko, hindi naman ako nakahuli. Talagang sinadya niya. Dahil silos na yan o gusto niya nang makipaghiwalay. Kasi nga, narcissist nga. Sumbatero. Magaling magpaikot ng kanyang mga dapat sabihin sa babae. Tapos lagyan ka pa ng magic sarap. Di ba? Tapos inuman niya pa ng pampagana na pampatagal para tumirik ang iyong mata. Adiking ka. Sabihin na, I love you, mahal kita. Abaw! Diba? Bibigay ko yung ganito sa'yo. Pangako, ito yung mga future mo, magiging na tayo ganito. Nako. Wala na akong masasabi kundi good luck. Peace lang Huwag kayong tawag dito, na-apekto sa mga sinasabi ko. Obvious na obvious Hindi lahat ng galaw nyo obvious. Kahit magsinungaling kayo, sanay na yata kayo sa ganyan Wala naman akong hangarin na masama kundi maging totoo sa inyo.
Minahal ko lang naman ang iyong anak. Mahal ko kayo, nirespeto ko kayo. Lahat yan utos yata ng isang ano to eh. Ewan ko. Sinasabi pa na binubugaw niyo yung anak niyo. Ayoko na lang kung sino nagsasabi nun. Hindi naman lahat ng nasa paligid niyo naka ano sa inyo. Naka pinaniniwalaan at kasi lahat tayo kahit anong lihim mo yan at lahat naman ginagawa mo yan sa inyong tahanan at kahit patahin mo pa yung ilaw sa may hagdanan. Kaya isa pa nga yan nagtataka ako noon pa ba't ko wala nang ilaw dyan alam nang madilim. Para hindi makita daw yung parokyano. Natatawa tuloy ako sa nagsuwento sa akin ano ko kung yan ang mga desisyon nyo kuhan man yan yan talaga yung nakatanda na future na sinasabi mo sinasabi niya sa iyo. Basta tandaan nyo, huwag kayong basta pipirma at huwag kang magbibigay ng pera sa lalaki. Dapat ikaw ang binibigyan. Mamalasing ka. Yun lang yan at huwag kang pipirma sa mga bagay na gusto nyong papirma sa inyo. Hindi nyo pwedeng isang baliwala itong sinasabi ko. Baka lahat ng meron ka, magulat ka na lang, nasa kanila na. Kaya sana maging tahimik lang lahat. Tahimik na ako. Kung ano man yung mga sinasabi ko, huwag kayo maapektuhan. Kasi parang halatang halata Tapos i-divert nyo na ganito ganyan sasabihin nyo. At paano na napunta sa aking wall. Talagang sinisend. Ako nagpo-post lang ako sa Facebook ko. Sa wall ko lang. At paano napupunta. At lahat ng mga hindi ko friends dito, na mga love coach na yan, kung ano-anong salita, binablock ko na. Kaya nagtataka ako. Nag-post lang ako ng kaganda pa sitwasyon. Madilim ang may nagtutok-dakan. Parang bigla ako na gulat parang may tao nagmamalinis at tinamaan. Wala naman akong balak na masama. Hindi ko naman na pinaparatangan kayo. Kayo ang nagre-react. Alam niyo, kung ano man ang nangyayari sa inyong buhay, yan yung pinili nyo Yan yung nagpadala kayo sa tiwala. Sa sobra nyo kakapili ng tao na akala nyo na gago si Raulo mas malala pang na kaharap nyo at ang inyong nasa inyong buhay magkanong inaabot. Wala na akong pakialam doon. Kaya lahat ng kung meron man ito dasal na galing sa demonyo o kaya gayong may dasal ko mawala ang lahat ng ito sa inyo at maging malinaw ang inyong pananaw at paningin sa isang tao. Hindi kayo basta dapat tinitingnan nyo lang yung physical ng tao. Akala nyo porket maraming tato, maraming masama na. Sabay gagatungan ka palang mapanghas na isang demonyo na ganyan yung pala'y siya'y may hangarin sa inyo. Ingatan nyo ang inyong property. Tandaan nyo
Kung ito'y gusto magpakasal o gusto kang pakasalan, suriin maigi, tingnan at huwag magpadala sa mga bunganga at salita na kanyang binibitawan. Kasi pag naanakan ka o wala pa kayong anak, kung may anak na kayo, baka pwede nga yan may anak na kayo, yan ang kanyang tawag dito, ginagamit wala ganun talaga ang buhay. Pag ang tao baliw at gusto lang siya lang ay lumigaya, hindi niya na iniisip yung nararamdaman mo, wala na, ano na yan, iba na yung yan, pananaw. At merong kung man kayo hindi nila maayos ang inyong samahan, napupunta na sa away, gulo, selos, na ikay gusto na maghiwalay, baka lahat ng taktika na yan diskarte niya para kayo mataraugan na walang hiwalayan. At ako'y magsasabi lang sa inyo, wag na wag pipirma ng galing sa kanila o may konekta laban sa kanila. Wag na wag kayong magiging kampante. Lahat ng dokumento, anumang papeles na regarding sa lupa, sa bahay, itago, itabi. Mga pera, itago. Ganun lang yan Hindi naman ako nasa sa inyo lang naman kung itiwala talaga kayo sa kanila. Wala namang problema. Kung matagal na sa buhay nyo yan, nagbalik lang. O ano mga nangyari. O ano man tinatago nyo na ayaw nyo Yan lang ang mga sasabi ko talaga. Manipulation technique niya yan. Mataranta, ma-divert ang sitwasyon, or matakot kayo na ibubunyag niya, ibubulgar niya, mag-i-skandalo siya para kayo mataraugan, matakot. Kasi iba kasi yung reputasyon ang tingin sa inyo ng kapitbahay mabuting ina, mabuting anak, tapos pumatol sa ganitong ganyan. Ay nako, buhay talaga. Nandito na lang huwag kayong magalit at huwag kayong magtatampo at huwag na kayong mag-iisip na masama sa akin. Mabuti ang hangarin ko at pagmamahal ko sa inyo noon. Pero ngayon naaawa na lang ako at hayaan nyo, tahimik akong aalis. Naghanap lang ako talaga ng aking malilipatan. Totoo lang, ayaw ko na makita yung lalaki na yan. Kasi masyado akong mahabagin na ano lang ako. Pero wala na akong nararamdaman na pagmamahal. Naaawa na lang ako. Kung ano kayo sa akin na naawa, kung hindi nyo, kung nayayabangan kayo sa sinasabi ko na nakakaawa kayo, wala na akong magagawa. Ayun yung nararamdaman ko na. Naubos na yung pagmamahal ko at pag-aantay, pagiging totoo na gusto kong gawin dapat noon pa. Kaso mayroon talagang balakid at harang. Yan ang sinabi sa akin ng manghuhula. Ako'y nagpahula ng totoo. Ewan ko yung pinahula nyo, totoo o galing sa kanya, nagmula sa kanilang angkan na in-introduce lang sa inyo. Kaya nga sinasabi ko, second opinion. Pwede nga lang, huwag nyo na ipaalam na may bala kayong magawa ng mapahula, magpataro. Taro yung pinagawa ko Kaya
Ikaw naman, wala naman akong pakialam sa'yo eh. Iyong-iyo na yan. Wala na akong dapat panganin. At huwag ka matakot. Wala akong balak masama sa inyo. Sa'yo. Hindi ko kailangan na lungisan pang kamay ko. Baka ikaw may balak. Kunwari tatahi-tahimik ka. Kaya inunahan ko na ang lahat. Lahat ng mangyayari kaganapan sa akin hanggat nandyan ako sa poder at may access pa rin ako sa bahay dyan at ako naninuluyan dan. Kayo lang ang may ano yan. O ako man ay gawan nyo ng tawag nito frame up. Lahat ng taktik eh. Inisip ko na lahat yan. Kaya manahimik ka na lang. Ako tahimik na ako. Hindi na ako mapaparamdam dyan. At wala na akong iti-text. Yan pa, isa pa yung text. O, diba? O, paano niya nalaman na ako nagte-text? Diba? Ibig sabihin, matagal na akong kinukungkong nito. Kaya, salamat na lang ako na si Lord ang nagbigay sa akin ng liwanag. Kahit anong dasal ko, hiling ko, inaamin ko, inihiling kita, dinadasal kita, winish kita kay Lord, kay mahal na inang saklolo, kung sino man ang mga anghel sa langit o anumang dasal na nagmumula sa Diyos Ama na konekta sa Kanya. Doon ako. Hindi ako gagamit ng itim na mahika para lang maging masama, maging toxic, maging bastos ang bunganga. Tulad ng bunganga niya. Maging sinungaling. Sana huwag na kayong mag-stalk. Huwag na akong pakialaman. Kung kayo talaga kayo may intention sa akin kung nais nyo talagang maging totoo sa akin, hindi kayo nagsisinungaling. Mahirap talaga magmahal nang walang sinusukli. Ika nga di ba? Sa dami kong dinaanan. Ako, kung alam nyo lang, nagpakamatay pa ako dahil lang sa putang inang pagmamahal na yan. Galing sa pamilya. Oo, may anak ako, may ka-live-in ako, hindi kami kasal. Almost 2 dekada na. Nabuhay tayo. Ang sabi sa akin ng mga doktor, nurse, Sir, pogi-pogi mo, mama. Papakamatay ka sa babae. Ganyan. Pamilya ko, barkada. Kakahiya, di ba? Dahil sa babae, nasira tayo. Kaya ako yung nagkaroon na ng phobia. Hindi lang phobia. Hindi lang phobia ang aking nararamdaman. Lalo natin ako yung binibigyan ng mixed signal at anong mga play game o whatever. Kaya rin ako nagtataka sa sarili ko bakit hindi rin ako makaalis sa inyo. Ginawa? Kasi ginagawa niyong option eh. Sino mas better, sino siya o ganun. Kung sino yung mas magaling magbigay, magaling hindi ako nag-aano ng ganun. Tutusin hindi ko kailangan maghabol. Wala naman pinapakita sa'yo. Walang clarity. Biglang magpaparamdam, papakita, ganyan. Tsaka, ano pang gagawin ko? Hindi manahimik, makiramdam. Kung ilalapit ka, kakausapin kita. Yun lang naman inaantay ko eh. Walang nagaganap na ganun. Walang nagbibigay ng effort. Ako mag-e-effort. Hindi pa ba effort yung mga ginawa ko noon? At pagsabi sa'yo na nararamdaman ko.
ikaw nga, hindi ka nagsalita eh. Hindi ako nanonumbat. Hindi ako nanonumbat kasi may kumukontrol talaga sa'yo. No? Gets ko na lahat yan. Kaya maraming salamat talaga. Hindi ko makakalimutan ang mga ngiti, ang mga halik mo noon na hinihimas ko yung pusa noon eh. Naalala ko yun eh. Katabi ng bike ko. Yung halik mo na, yung tawa mo, maapaw na parang tuwang-tuwa ka doon na sa mga ginagawa ko sa pusa. At sabay kurot ng nanay mo, ayan ka na naman. Oh. Kung ano sinabi sa'yo ng nanay, pinapasok ka sa loob. Alam ko yun. Naalala mo yun. At meron pa yan ha. At hindi ko makakalimutan. Doon ako talaga nagulat nung nakita kita. Na ikaw ibantay doon, hindi nanay mo. Nung humiram ako ng kandado dahil wala akong kandado nun. Kalilipat ko lang sa inyo. Tinitigan kita. Sabi ko, may anak na kaya to. Yung sabi ko, totoo yun. Kasi yung pormahan mo, parang nanay na. Alaman ko ganito ganyan. Alam mo, dama ko naman noon eh. Kaya rin sinaraduhan ng pintuan yan dyan sa tapat ng aking pintuan. Alam ko, iniintay mo akong bumaba noon. Naramdaman ng presensya ko yun. Akala mo, tulog ako noon. Sumilip ako sa baba noon, bumaba ako. Pero nagdalawang isip ako. Kasi nga, baka makasuhan tayo ng, alam mo naman ako eh, malakas ang ano ko. Masamang pumasok nang hindi ka nagpapaalam. Na parang meron kang gustong gawin na may gusto kong sabihin sa akin na hindi ko maintindihan. Sa naramdaman ko yun. Bigla na lang ako ng hinayang na lang. Wala eh. Ganun talaga siguro. Eh siguro ayaw talaga ng inyong sino man niyang humarang na yan. Ayaw talaga niya para sa akin kasi nga masama ang tingin niya sa akin eh. Ganun lang yun eh. Wala akong say, guardia lang daw ako. Eh ngayon, ganun lang talaga. Huwag kayo mag-alala. Huwag kayo matakot. Hindi ako mag-iskandalo. Yan ang intindihin nyo, yung lalaki na yan. Kasi yan ay masama ang ano yan. Tabas ang bunganga yan. Sinungaling yan. Maraming ano yan na pagmamanipula sa inyo, pananakot para kayo mapailalim niya. Pwede niya na mayroong kasabwat isa sa pamilya niyo. Na ganyan mahirap eh. Mahirap ito, teorya ko lang. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Lalo ka na Maki at ate. Kayo mag-alala, hindi na ako magugulo at hindi ko na iti-text yung anak niyo. Pero kung ako'y kakausapin nyo, siya kakausapin ako eh. Hindi naman ako, tao lang din naman ako, hindi ako, yun nga yung inaantay ko eh, makausap kayo, marinig ko yung sa inyo. Pero hindi na ako maasa dun. Iintindi ko na lang ang lahat. At wala naman sa akin eh, yun eh. Parang tinanggal bigla sa akin yung pagmamahal ko sa inyo. Kasi alam siguro ng itaas na sobrang sakit na nararanasan ko na hindi kayo totoo. Ganito na lang. At tayo huwag kayong magtataka. Huwag kayong mag-aalala. Huwag kayong tawag dito. Matatakot lalo ka na. Mikaela. Kahit ganun eh, nire-respeto ko pa rin yung desisyon mo. Choice mo yan. Happiness mo yan. Ika nga yan, siguro talaga yung future mo kung talagang yan ang pinangako niya at sinabi sa inyo,
go for it. Hindi ako hahadlang. Tapos na yung kabanata ko at hindi naman ako maasa na rin. Kasi wala na rin yung spark yung kilig. Kasi yan na naman Kumaga ba, testing, mic test lang ito nag-react kayo. Talagang wala talaga. Nasa ilalim na kayo ng kadiliman. Joke lang po. Na talagang hindi kayo tumatanggap ng kamalian. At nagkikreate talaga kayo ng senaryo na kayo yung tama yung sa inyo. Para di sa akin tama rin yung akin. Lalong-lalo na yung aking mga nakita, narinig, at pinakita sa akin ng lalaki na yan. Kung hindi siya parang nag-astang putang babae na sumbatero, di tayo puputok at maraming kakampi, dami, alam. Kaya wala na akong magagawa. Nasa teritoryo ko ng inyong pamamahay. Pero ang silid na aking tinutuluyan ay akin habang ako'y nangungupahan. Dalangin ko lang huwag mo na akong guluhin. Huwag na kayong gumawa ng pagplano. Dahil wala naman akong pagplano sa inyong masama. At hanggang dito na lang. Ako'y tahimik na. Di pa yun naman ang gusto mo, manahimik. Totoo na yan, huwag ka na mag-alala. Huwag na kayong mag-alala. Pag nakahanap ako ng mas malilipatan, aalis talaga ako kagad. Hindi ko na kukunin yung deposit 1 month na yan. Para sa inyo na yan. Kung makahanap ako ng malilipatan, magtitiis lang ako. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi na gagana yung inyong sa akin. Yung charm mo, hindi nagagana. Yung mga ibigay mo na lang dyan sa lalaki na yan. Kasi ulol yan gagawa pa yan ng eksena na baka kayo mapahiya. Kaya pinagdadasal ko na lang na naging maayos tayong lahat. Patuloy na lang na mag-move forward na lang. Huwag po kayo mag-alala. Tahimik na tayo. Tatahimik tayo. Parang wala tayong dapat ganun talaga kumagat kayo sa aking salita o ano man ang talagang iba. Maraming salamat. Tapos na yung kabanata ko. Tayo dadako na sa panibagong yugto ng aking buhay. Ingat ka palagi. Yung opportunity na yan sana matupad mo. Hindi opportunity lang na halita. Thank you. Namaste. Glory to God. Ako yan yung protektahan. At sana po yan maging maayos kami lahat. Wala nang isipin ang mga negatibo sa bawat isa. Salamat po Panginoon sa pagpakita mo sa akin ng lahat ng ito. Super clarity na to. Go na.